pagbabalik tanaw doon sa naunang pagbubunyag na ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Senator Jinggoy Estrada, kung saan po sinasabi nila na taga Malacanang ang kumakausap at dumadaloy ito kay Ping Lacson at sa grupo nila Tito Soto para ipaabot ang mensahe ni Marcos Jr. At wala tayong ibang nakikita na possibility, bagamat hindi pa nila pinapangalanan, ay ang asawa ni Marcos Jr. Ang pakialamera niyang asawa na si Lisa Araneta Marcos, na siyang nasa likod ng pagpapatakbo ng gobyerno ni Marcos, bagamat hindi nila inaamin. Pero tanggap na ng taong bayan yan na walang tunay na kapasidad at competency of a president si Marcos Jr. Kaya pinapaikot siya at pinapatakbo gamit ang kanyang kapangyarihan ng kanyang asawa na si Lisa Araneta. And all many decisions na nangyayaring ito, sinasabi ni Saldico yan, na involve ang asawa ni Marcos sa paglarga ng mga operations ng sindikato ng Pandarambong at pangungurakot na ibinunyag na nung nakaraang mga videos ni Ginoong Saldico. Ngayon, binabanggit ni Senator Jinggoy Estrada at ni Senator Alan Peter Cayetano na ginamit na pang-blackmail ni Marcos at ng kanyang grupo, ng kanyang asawa, itong mga kaso na binubuo ni Boying Rimulya at ginagamit bilang panglatigo o panghataw sakaling hindi mapipilit sa panunuhol at mga panggugulang ang mga senador na naninindigan kontra sa interes ni Marcos at nila Romualdez sa kanilang mga pananagutan sa flood control na kanilang pinangunahan para ang buong budget, lalo na ang program appropriations at maraming insertions, ay makurakot sa buong gobyerno in the last at least 3 budget cycles na nangyari na pinipirmahan at ipinapatupad din ni Marcos. Ang budget 2023, budget 2024, budget 2025. Ngayon, ayaw ni Marcos ito at nila Romualdez na makakalkal. Kaya ginagamit nila ang political blackmail at pananakot ng mga kaso. Sino-sino ba ang tinatakot nila? At maliban pa sa nangyari kay Senator Jinggoy Estrada na ginawa na ni Marcos na visual aid. O ito mangyayari sa inyo, sige kayo, ipipilit nyo na maninindigan laban sa issue ng korupsyon na ito, na pilit nyong ibubulgar ang pagka-mastermind ni Marcos Jr. at nila Romualdez. Ito ang gagawin sa inyo ni ombudsman ko na aking attack dog ngayon at hindi ombudsman ng mga mamamayang Pilipino, itong si Boying Rimulya. That is the perception on him by the people. Una, maliban kay Jinggoy Estrada, ginamit nila ito kay Chis Escudero. Wala pang 24 oras na duwag si Chis Escudero nang maalala niya na makukulong siya at mangyayari din sa kanya ang nangyari kay Jinggoy Estrada. Ayun, ang pagkaduwag niya at ang pagkaurong ng kanyang bayag at paninindigan tumawid at naging 12 ang hudas ni Marcos. And then another 10 days after, ito rin ang ginawa ni Jesus is Lord, at ngayon ay Marcos is Lord na ang kanyang relihiyon, na itong si Joel Villanueva. Ganon po mga kaso sa Pandarambong, korupsyon na pwedeng maging non-bailable at ginigimik at ginagamit ni Marcos at ni Rimulya at ng mga grupo nila upang gawing pang-blackmail ang mga kasong ito. So they have now 13. Kaya garantisado na ang plenary majority, garantisado na ang quorum nila. May 13 na Hindi mo na mako-question ito ang legalidad ng kanilang pagtitipon kung papaano nila dudurugin ang Senado para magamit sa interes ni Marcos at nila Romualdez na manatili ang bulok at nangungurakot at magnanakaw na klase ng gobyerno. So ngayon, maliban kay Senator Jinggoy Estrada, kay Chis Duwag Escudero at kay Joel Duwag Marcos is Lord movement, ang kanyang relihiyon ngayon, dyan sa loob ng 13 Judas na grupo nila, ay mayroon pa pong mga senador na tinatakot din sa kaso. Halimbawa, sa bahagi po ng magkakapatid na Mark and Camille Villar, ang pending na mga kaso na isasampa o na isampa na, I'm not yet confirmed with the information tungkol sa Securities and Exchange Commission sa
corporate fraud or mga pagninegosyo na mayroong nilabag sa corporation code na nakatakda sa Pilipinas sa ilalim po ng pagpapatupad ng Securities and Exchange Commission. Kontrolado din po yan ni Marcos. So kung ang kanilang business empire na ang tinatarget ni Marcos at ito na ang nais niyang durugin at buwagin, malaki po ang posibilidad na mag-cave in o malugmok din ang paninindigan ng magkakapatid na Mark and Camille Villar at pwedeng tumawid din ito papunta sa grupo ngayon ng 13 Judas. So balik 15 sila mga kababayan, most likely. At isa din po sa sinisilip ngayon, tanggalin sa Senado ang presensya ni Senator Marcoleta sapagkat sinampahan din po siya ng kaso na plunder at kasama si former Congressman Mike Defensor upang sila ay mapatahimik. And remember, sa ating justice system, pag non-bailable, serious heinous crimes like plunder, mga ganyan, rape, murder, arson, terrorism, at mga kaparehong mga kidnap or ransom, mga kababayan, ay non-bailable ka agad. So kahit hindi pa proven ang kaso, hindi ka pa na-establish na guilty, while on trial, hanggat ito ay hindi pa natatapos, nakakulong ka. So parang pinarusahan ka na rin po, mga kababayan. Dapat hindi, dapat ang pagpaparusa doon sa conviction. Kaya nga natatakot sila kasi kung bailable lang sana na pwede ka magpiyansa sa kaso sa plunder, siguro hindi naman magpapakulong o hindi naman tatawid itong magiging duwag na desisyon ni Chis Escudero at ni Joel Villanueva at ng iba pa mga senador, no? Mantakin mo ang nangyari kay Senator Jinggoy Estrada. Hindi ka nga convicted, wala ka pang final decision on the court, pero habang walang piyansa na pinapayagan ang korte, hindi ka makakalabas. So kung the case will run 3 to 4 years or 5 years, di 5 taon kang makukulong. And kapag ikaw ay na-convict at mag-appeal ka pa sa Korte Suprema, makukulong ka pa rin. Yan po ang kaibahan ng ating justice system. Ay nag-i-impose tayo ng non-bailable na sistema sa mga kaso na related sa heinous crime. May advantage at may disadvantage din kasi kung ang kaso ay gawa-gawa lang para ikaw ay takutin at paluhurin, lalo na sa maniobrang politikang marumi ni Marcos, like what is happening now in the Senate, ay talagang titiklop at maduduwag ka kung kulang ka ng paninindigan at pagtitiwala mo sa taong bayan at hindi buong loob mo na maglingkod ka ng tapat at totoo sa bayan kahit ikaw ay naharas. Kaya naduwag at bumaliktad si Chis Escudero at si Joel Villanueva kasi mayroon po silang mga baggages. Pero si Jinggoy Estrada, saludo tayo. He was offered ahead na tumawid at maging 12 ang kabila, pero he refused. At alam natin po ang offer sa kanya ay sumunod lang. Sa agos ng pagkontrol ni Marcos sa Senado, okay na siya. Hindi na maisasampa ang kaso. Even if nakakulong na siya, ino-offer pa rin yan sa kanya para makakuha ng 14 na ang mga grupo ni Marcos na membro ng Marcos is Lord Movement New Religion sa Senado. Marcos is Lord Movement. So, maliban kay Escudero, Duwag at Joel Villanueva, urong ang bayag na tumawid na sa grupo ng tinatawag ngayon na 13 Judas, ay tinatakot din ang magkakapatid na Villar na tumawid na para matulog na lang at mawala na parang bula at makalimutan na lang ang kaso ng corporation code violations ng pamilya nila na makakaapekto sa kanilang business empire. At ngayon, ganon din po ang ginagawa kay Senator Marcoleta on a different direction sapagkat alam nila na hindi titiklop si Rodante Marcoleta at hindi siya tatalikod sa kanyang pagiging crusader kagaya ni Senator Alan Peter Cayetano. Mukhang tutuluyan siya ng non-bailable case na naman at gawa-gawa na naman ni Boying Rimulya sa utos siyempre ng kanyang amo
na si Marcos Jr. At kapag nangyari yan, titingnan natin kung papaano magre-react dito ang kapatiran na kinaaaniban ni Senator Marcoleta, ang Iglesia ni Cristo, sapagkat ito'y lantarang panggagago, lantarang pangbabastos sa batas at proseso ng demokrasya, at ito ay lantarang ala diktadura na paghahari-harian ni Marcos at nila Rimulya. Kapag ipinakulong pa rin nila si Senator Marcoleta na hindi naman sa kasong nagnakaw, kundi campaign fund donation, at naklaro yan sa COMELEC na wala siyang nilabag na Omnibus Election Code provision. Pero ipinilit pa rin ni Marcos at nila Rimulya na gamitin po itong tinatawag na lawfare o yung law warfare or weaponization of the law para durugin at paluhurin at tanggalin bilang kritiko at crusader against Marcos corruption and plunder sa loob ng Senado itong si Senator Marcoleta. So may tatlo pa silang tinatarget. And syempre, si Bongo ay tinatarget din na alam natin na dulas na ang bibig nitong bungangera na abogado ng mga NPA na si Cristina Conte at sinang-ayunan nito ni The Big Joke Trillanes, yung tirador-birador at de facto sheriff officer ng ICC sa Pilipinas na si Trillanes. Sinasabi nila na si Bongo ay mayroong warrant of arrest kapareho kay Senator Bato de la Rosa.